Hello everyone! Ako po si Sir Ryan Martin Bonsa. And I'm Donna Luis Diaz. At andito po tayo ngayon sa secret underground office ng school president ng St. Francis. To give you another exciting episode of St. Francis Diaries. First of all, maraming salamat sa mga magagandang feedback sa FB nung in-upload namin yung first episode ng St. Francis. Salamat talaga dahil ang daming nag-like at ang daming mga batang natuto sa mga lessons. Yes, for this episode, meron naman tayong letter sender. Boy naman siya. So, without further ado, let's begin. Miss Toya, pakipadala naman yung iPad dito ni Miss Donna. Salamat po. Dear Sir Martin. Good day po mga teach. Tawag po sa akin ng mga kaibigan ko kalamansi. Kalamansi kasi maliit, palaging pinipiga. Isa akong junior high school student na habulin ng mga bullies. Ewan ko bakit pero kahit saan, sa classroom, sa labas ng school, hanggang sa bahay po namin pinagtitripan ako ng mga siga. Akala ko walang hanggan na ang pang-aapi sa akin. In fact, sir, tinanggap ko na ang situation ko sa buhay. Till one day, I met her. Habang binubuli ako ng members ng isang kilabot na fraternity, merong biglang sumigaw. Hoy mga duwag, bitawan niyo siya. Ang sumigaw pala isang high school girl lamang. Gusto ko sana siyang pigilan kasi mapapahamak siya, pero hindi ko nagawa. Bago ako makariyak, pinatumba niya parang kidlat ang mga bully sa pamamagitan ng mga biblis na suntok at sipa. Kahit si Dwayne, ang 6-footer na leader nila, ay walang binatbat sa husay niya sa suntukan. Oh my God, hindi lang siya astig. Sobrang ganda rin niya. Type na type ko siya. For the first time in my life, tumibak ang puso ko. Ang pangalan ng tagaligtas ko ay Alex. Isang 4th year student na binansagang pinakamalakas na babae sa kenta, undefeated sa suntukan at kinakatakutan ng mga siga. Ang haka-haka ay nagpakabihasa siya sa iba't ibang martial arts kasi ang nakababatang kapatid niya ay namatay dahil sa pagbubog ng mga bullies. Pagkatapos niya ako iligtas ay naging close na kabarkada ko si Alex. Nagbago po ang buhay ko. Dati, araw-araw umuwing bugbog sarado, ngayon ako na ang iniiwasan ng mga siga. Kakaiba siya. Kahit astig siya, napakabait at sobrang lambing niya sa akin. Lagi kami nagkikwentuhan, sinasamahan niya akong kumain ng recess and lunch. At araw-araw sabay pa kami umuwi pagkatapos ng classes. Dahil sa pinagsamahan naming dalawa, akala ko malaki na ang pag-asa ko sa kanya. Akala ko isang hakbang na lang kami na. Kaya pagdating ng Valentine's Day, inupan ko ang aking allowance para makabili ng flowers. At naglakas ng loob, sinabi ko sa kanya tunay kong nararamdaman. Ngunit, ngumiti lang siya. At sinabi sa akin, thank you talaga sa flowers, mahal din kita kalamansi. But only as a brother. At kinakap niya ako parang kapatid. Nung narinig ko ang mga salitang ito, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko maintindihan kung younger brother lang ba ako, bakit napakalambing na sa akin? Dahil sa pangyayari, nag-absent ako sa school ng isang buwan at ilang linggo ako nawalan ng gana kumain. Nag-umpes rin akong inom para makalimutan ko ang mabait kong karanasan. In fact, sir, nag-ulcer ako dahil nasobran ako sa soft drinks. Napakasakit. Nabitawan yung salita. Hindi ako makamove on. Mahal na mahal ko siya, sir. Ang gagawin ko, sincerely, kalamansi. Ay, isa na namang napakalungkot na liham ang aming nabasa. Sa case ni Kalamansi, kasi, alam mo yun, si Alex, naalala lang niya yung kapatid niya sa muka ni Kalamansi. Ganun lang yun eh. Kung ako si Kalamansi, napakasakit nun. At
meron tayong stages na gano'n eh. May tinatawag tayong friend zone, di ba? Kung saan yung friend, pwede pang ma-develop. May konting percent doon na pwedeng magka-developan. Pero, meron tayong tinatawag na kuya at ate zone. Wala ka nang ligtas pag nandun ka sa perimeter na yun. I'm sorry. Kalamansi, ang suggestion ko lang sa'yo is to try to understand Alex and accept your situation. Pareho pa kayong mga high school. You're both still very young. Why not just be good friends? Instead of thinking of just romance, just enjoy each other's company. In many ways, Alex is like an older sister to you, so be a good younger brother or a friend to her. Don't let romance get in the way of a good friendship. Kung di mo siya pwedeng maging girlfriend, at least be her best friend. So, Kalamansi, wag mo rin kakalimutan na ang edukasyon, ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Eh? Talagang ang pangarap, andyan lang yan. So, pwedeng pag-aaral mo na yan. Yun mo na yung atupagin mo. And also, pag meron kang nakitang nagbubuli, yan, wag mong gayahin ginawa ni Alex. That's dangerous. Pwede kang masaktan. So, instead, you call someone, in authority, like security or teacher to stop the bullies. At syempre, pag may mga nang-aapi sa'yo, nandito lang kami para sa'yo. Sa mga hindi nakakaalam. Ako po ay graduate ng black belting sa Taekwondo. Okay? Wait lang Hindi nyo ba alam na ang lahat ng mga teachers sa St. Francis ay aral ng iba't ibang klaseng martial arts? I'm 15 years studying Taekwondo, Ninjutsu, Taijutsu. Kung may mga problema kayo, siyempre kami mga teacher ay concerned sa aming mga estudyante, lumapit lang kayo sa amin. Okay? Pwede naman nating madaan sa magandang pag-uusap yan. Pero pag talaga hindi na nadadaan sa magandang usapan, diyan na yan. Diyan na magkakatalo yan. Diba? Anyway, ito po ang St. Francis Diaries. Remember, there's much more to life than romantic love. 알아가 몰라 왜 화끈해야 하는 건 잘 알아가 몰라 왜 화끈해야 하는 건 잘 알아가 몰라 아리아리하는 까리해 알아가 몰라 비라 까리해 저런 말이야 이 성으로 말씀드리자면 말이야 공깃대기 뚫리 번쟁이 말이야 너가 내 꽃은 말하고 그게 난데 말이야 Damn girl you're so fucking sexy I'm a Godfather gentleman Godfather gentleman
Game. Di ka ba natatakot sa akin? Tabi! Nakikita mo tong bato na to? Didikit sa puno. Panis! Boss. Yan! Buti lumulod ka. Wala eh.